Okay, kabayan, muli pong nagbabalik ang ating palatuntunang ating alamin. Ang inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo, ang inyong pong makakasama sa araw na ito. At kagaya po ng ating mga nakaraang pagtatanghal, kabayan, we will try to deviate from the usual way we are presenting our topics, our demonstration. At ito po ay para po dun sa mga kahilingan tinatanggap po ng ating programa. At napag-uusapan po natin the usual fare, kabayan, ang tungkol po sa agriculture, fisheries, and livelihood and so on. Pag-uusapan po natin dito, kabayan, medyo maiiba po ng kaunti ngayon. Ang paggunita sa mga nagaganap na pangyayari sa ating buhay, kabayan. If you remember, if you would put aside your usual thinking, kabayan, dito po, nagse-celebrate tayo ng mga, kunyari, National Heroes Day, Bonifacio Day, Rizal Day, kabayan. At may mga bagay tayong napansin. At napansin din po ng marami po nating kababayang nasa ating kapaligiran. Ang isa po rito, kabayan, ay ang paborito kong kolumnista na si Ginoong Emil Jurado po. At madalas niyang nababanggit ang kakulangan ng Pilipinas sa paggunita sa mga naganap na pangyayari dito po sa ating bansa. Gaya halimbawa, ang Besang Pass, the Battle at Besang Pass sa Ilocos Sur, kabayan. Bakit po nabanggit natin ito? Sapagkat ayon nga kay Ginoong Jurado, at ito po ay nasa isipan ko na rin, ay bakit natin isine-celebrate? Sabi nga, if this is an oxymoron, kabayan, an oxymoron po, yung contradicting ng mga salita po na ginagamit po natin. Ang ating oxymoron, kabayan, dito, sabi nga po natin, why say, if we are going to use the word celebrate, it's a happy event, di po ba? Kapag sinabi natin happy, masaya. Pagka memorial, kabayan, medyo mapayapa po ang ating kaisipan. Sapagkat memorial ay to remind us of what happened in the past, especially the sacrifices ng ating po mga magigiting nakawal po ng ating bansa na nagsakripisyo ng kanilang buhay sa pagtatanggol sa ating bansa. We cannot use the words happy memorial. Sabi nga po nung ating mga nabasa, sapagkat yan po ay sinasabi nilang oxymoron, kabayan. Yan. At ipapaliwanag po natin na oxymoron sa mga darating na pagtatangal. Pero yan po ay nagko-contradict po sa mga salitang ginagamit po natin, kabayan ko. Okay? At ito po, kabayan, nabanggit natin ang Besang Pass. Sabi nga po ng ating mga kaibigan, dapat sineselebrate po natin yung pagwawagi ng mga Pilipinong kawal Pilipino sa mga nanako po sa atin na sumako po sa Pilipinas noong World War II, sapagkat yung pong sineselebrate natin, yung pananagumpay po natin. Why celebrate? Sabi nga nila, why give so much attention to celebration and anniversary of the fall of Bataan? Ang dapat nating gawin dito, isipin po natin, maglagay po tayo ng palatandaan at memorial sa ating isipan. Siguro we can hold masses in churches to remind us of what our brave heroes did defending our country doon po sa Bataan. Yan po, kabayan. At yan po ay nakita po natin may katotohanan, sapagkat hindi natin dapat gamitin na anniversary, death anniversary, hindi po dapat, sapagkat memorial ang ating gamiting salita rito, paggunita. Paggunita po sa mga magigiting na ginawa ng ating mga bayani. Like for example, the death of Jose Rizal. Dapat memorial. Dapat po ang mga bagay na ibibigay po natin panggalang po sa kanilang ginawa. At ang binigay po nating halimbawa, ang Besang Pass, the victory at Besang Pass. The Filipino victory at Besang Pass, sapagkat because of that battle, kabayan, napasuko ang general
walang iba kundi si Tonoyuki Yamashita. Ano po, sumuko po siya nung nasabing labanan sa ating kasaysayan na nagsimula po January 9 hanggang sa matapos po ito ng June 15, 1945. Yun, ang ating pong binabanggit dito. It was an event that we Filipinos should be happy about, should be proud, ano po, sa dahilang naging victorious ang defender ng nasabing lugar sa nasabing bahagi ng Northern Luzon. It was really a very memorable event for all us Filipinos, kabayan. Nasabi nga po ng ibang mga artikulo at kasaysayan, isa sa mga pangyayaring dapat nating ipagdiwang. Dapat nating ipagdiwang, kabayan, sapagkat naipagtanggol natin ang Pilipinas at nagwagi sa bahaging iyon ng World War II ang mga Pilipino. At yan po ay nakatutuwa. One reason kung bakit dapat nating ipagdiwang at gunitain. Sabi nga po ni Ginoong Emil Jurado, and we would like to pass on to Mr. Jurado yung pong salitang maraming salamat ka Emil, ano po, sa iyong mga sinabi at isinulat, at yan po ang paggugunita sa battle at Besang Pass na nagbigay po ng pagpapahalaga sa kabayanihan po ng mga Pilipino. Kabayan, sa mga nakalipas na taon, tuwing sumasapit ang araw ng Fall of Bataan, nababasa po natin ang salitang, "Let us celebrate the Fall of Bataan." O kaya naman ang celebration ng death of a hero like Dr. Jose Rizal at Andres Bonifacio. Nasabi nga ng lathalain o artikulo, it's an oxymoron, kabayan, to say to celebrate the death of somebody or the defeat in a battle of a country, kabayan. Sabihin na lamang po nating, reserve a Memorial Day or week for those who died defending our country. Memorial Day for those who died in Bataan in the defense of the city of Manila, and so on, kabayan. Paalala ng ating palatuntunang ating alamin sa araw na ito sa pagbibigay halaga sa paggunita po natin sa kabayanihan ng mga Pilipino na nagbigay po, nagbuwis ng kanilang buhay sa pagtatanggol ng ating pong bansa laban po sa mga nananakop sa ating Pilipinas, kabayan. Okay, mga bagay po na binigyan po natin ng pansin sa ating palatuntunang ating alamin. Bigyan po natin ng pagpapahalaga, kabayan, yung binigay po nating paksa tungkol po sa hybrid seeds. Itatanim natin itong hybrid seeds, kabayan, at patutubuin po natin. Pagkatapos kung maitanim ito, kabayan ko, ay ilalagay po natin sa isasama po natin ito sa taniman po natin, at pagka lumalaki na, ililipat po natin, transplant po natin ang nasabing halaman. Ito po ang tinatawag po nating kalabasa, kabayan. Ang kalabasa, ang hybrid kalabasa, kabayan, piling-pili po ang mga buto, kabayan. Yan, nilalapit ko, piling-pili, matataba, napakaganda po ng uri. Ang hybrid po ay ang hybridization process ay talagang pinag-uukulan po ng dunong at panahon ng ating pong mga dalubhasa, kabayan. At ito po ay sasama po natin doon sa ating pong taniman. Itatanim po natin ito, kabayan ko. At ipakikita natin, siyempre, lilipat tayo dito sa ating pong mga kasama. Okay, yan. Yan po ang ating pong ibibigay sa ating pong, sa ating pong mga kasama, sa ating pong palatuntunang ating alamin. Okay, at siguro naman ay ating pong masasabi na ito po ay napakagandang halimbawa tungkol po sa mga bagay na ating pong ginagawa sa palatuntunang ating alamin. Okay, kabayan ko. Yan, siguro napakaganda po ng masabi po natin dito. Yan, okay. Yan po ang ating pong pagtataman ng halaman. 3 po ang ilalagay po natin dito, upright position, kabayan. Ayan, ilalagay po natin dito para ika nga ay 3 palalayo ang lugar po. At pagkatapos, pagka tumubo na po yan, ay ating pong ililipat sa talagang tunay na taniman po ng nasabing halaman, kabayan. Lalagyan po natin ng konti, pakihawak ito ng konti, yan. Okay, yan, malinaw, malinaw. Malinaw to, yan. Okay. So, yan po, didiligin natin ng konting tubig. Yan po, kabayan ko. Papakita po natin sapagkat napakaganda po ng seedling na hybrid, seeds na hybrid.
at makakasiguro kayo na ito po ay tutubo. Maliban na lamang kung may mga paso. At yan po ang germination quality po. Ang germination po ng hybrid seeds, kabayan, ay mas maganda kaysa doon sa mga ginagamit po nating halaman na nanggaling sa hybrid seeds, paulit-ulit na ating itinanim. Hindi po maganda ang magiging tubo po niya, kabayan. Okay, palatuntunan ating alamin ang pagpapakitang gawa na ating pong naisasagawa. Ito pong hybrid seeds ng kalabasa, kabayan. Susubukan po natin. Tignan po natin kung ito ay magiging maganda po ang tubo kaysa po doon sa ating pong mga naipakikita doon sa ating pong paligid. Yan, oh. Nakita ninyo, oh. Yan. Wala pang bulaklak, kabayan po. At siguro, yan po ay ating pong malalaman sa loob ng ilang panahon na ating pong inilalagi sa ating palatuntunan ating alamin. Okay, kabayan? Yung pong ginamit po natin, yung seedling tray po, 5 to 7 days, magge-germinate, 1 to 2 days, didiligan po natin. Pagkatapos, pagka tumubo na, itatransplant na po natin dito. Okay? At yan po ay napakagandang halimbawa at paraan ng pagtatanim ng mga halamang kagaya po ng kalabasa. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan. God bless po!